ang partner niyang si Fabio. Nagpaalam na si Fabio upang mag-retire at pumayag naman si Don Luis sa desisyon niya. Binigay ni Fabio ang mga file ng mga operasyon nila at nangakong wala itong ibang kopya na maaaring magpahamak kay Don Luis. Masaya siya nitong binati sa pagbabagong buhay, pero pakiramdam ni Fabio ay dito totoo. At pag-alis niya nga, ay inutusan nito si Marco na patayin siya. Masama ang kutob ni Fabio kaya nagmadali siyang umuwi at agad niyang pinaghanda ang pamilya niya para tumakas. Binigay niya sa anak niyang si Catalea ang isang USB device at sinabing ito daw ang magsisilbi niyang passport kung ano man ang mangyari, pati ang calling card ng embassy kung saan niya to dadalhin. May binigay din siyang address kay Catalea kung saan siya pupunta kung sakali man. At di nagtagal, dumating na ang mga tao ni Don Luis. Napansin to ni Fabio kaya agad silang lumikas. Dadaan sana sila sa backdoor pero may kalaban din doon kaya wala na silang ibang pagpipilian. Sinabi niya kay Catalea na tandaang mabuti yung mga binili niya kanina matapos ay kumuha sila ng mga armas upang lumaban. Inubos ng mga tao ni Don Luis yung mga tauhan ni Fabio kaya bumaba silang mag-asawa para lumaban. Pero napatay ang nanay ni Catalea sa mismong harapan niya at sa kasawiang palad ay ganun din ang nangyari sa tatay niyang si Fabio. Bakas sa mukha ni Catalea ang lungkot at galit habang magkatabing binawian ng buhay ang mga magulang niya pero pinilit niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Sumunod ay nilapitan siya ni Marco at hinihingi nito kung ano man daw ang ibinigay sa kanya ng ama niya. Pero hindi kumikibo si Catalea at mabilis niyang kinuha yung kutsilyo sa ilalim ng lamesa at sinaksak niya ang kamay ni Marco. Tapos ay dumaan siya sa bintana para tumakas. Nilunok niya yung USB na galing sa ama niya at mahusay siyang bumaba mula sa gusali. Hinabol siya ng mga kasamahan ni Marco pero talagang mabilis at matalino si Catalea. Montik na rin siyang maabutan ng mga ito pero sumuot siya sa drainage kaya di na siya nasundan at tuluyan siyang nakatakas. Lumabas na si Catalea sa malayong lugar at agad siyang dumiretso sa embassy alinsunod sa binilin sa kanya ng ama niya. Kinausap siya nung direktor at pinakita niya dito yung calling card. Tapos ay niluwa niya yung nilunok niyang USB at ibinigay niya to doon sa direktor. Nagulat yung direktor nang makita ang laman nito. At nang malaman na si Fabio ang nagbigay nito bilang passport ay agad siyang binyahe papuntang Amerika. Pero pagdating doon ay nagpaalam siyang gagamit ng CR. Pero makalipas ang ilang minuto ay natuklasan ng mga agent na tumakas na pala siya. Pumunta naman siya doon sa address na binigay ng ama niya kung saan dito daw siya magiging ligtas. Hinarang siya nung nagbabantay sa labas. Pero nang makita nito yung sulat ni Fabio ay agad nitong sinabihan yung boss nito sa loob na sa mga oras na yon ay may ginugulpi. Nung una ay ayaw nitong magpaabala. Pero nagulat to nang marinig ang pangalan ni Catalea. Agad niyang pinapasok sa opisina si Catalea at lumalabas na ito pala ang tito niyang si Emilio. Natuwa si Emilio nang makita siya nito dahil akala nilang lahat ay napatay din siya kasama ng mga magulang niya. Kinabukasan paggising niya ay natagpuan niyang nag-uusap si Emilio at ang lola niyang tuwang-tuwa nang makita siya dahil matagal siya nitong di nakasama. Sabi ni Catalea kay Emilio ay gusto niya daw maging assassin upang ipaghiganti ang ama at ina niya. At dahil nasa dugo ng pamilya nila ang karahasan ay agad namang pumayag si Emilio sa gusto niya. Pero mayroon daw muna siyang kailangang gawin. Nung araw din na yon ay pumunta sila sa eskwelahan at binayaran ni Emilio yung principal upang i-enroll si Catalea. Pero ayaw mag-aral ni Catalea dahil wala naman daw maituturo ang eskwelahan tungkol sa pagpatay ng tao.